Ang pamumuno ay paglutas sa mga problema. Ang araw na hindi ka na dinadalhan ng mga tao na suliranin ay ang araw na huminto ka na sa pamumuno sa kanila. Dahil ang buhay ay lumiliit o lumalawak ayon sa katapangang magdesisyon ng isang tao. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkalooban ng katalinuhan na gamit para sa nagsisimulang nasyon. Naging wais sa paggawa ng desisyon, nanindigan sa mga prinsipyong ipinaglalaban at ginawang nasyon ang bayang nagsisimula pa lamang. Ngunit sa pagsasabi ng pangitain sa hinaharap, boses niya ay binaliwala at hinayaan na lang na magkaganon ang bayan natin. Hayun, pagkalipas ng panahon, nangyari nga ang kinatatakutan at sumiklab ang digmaan. Ang kwento ng mga katalinuhan, pamamayagpag at pagiging makabayan ni Tomas Kabili Sr., Sultan de Masangkay Coranao, ang Kristiyanong tagapagtanggol ng mga Muslim. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Minsan sa ating kasaysayan, mula sa mga katubigan ng Lanao ay merong lumitaw na magaling na abogado, journalist, educator, assemblyman at higit sa lahat tagapagtanggol ng kanyang bayan. Siya ay si Tomas Luisma Kabili na isinilang noong 7 ng Marso taong 1903 mula sa lipi ni Ginoo at Ginang Guillermo Kabili. Si Tomas Kabili ay lumaki at nagkaisip sa lugar kung saan dumadanak na matindi ang dugo ng mga martir, sa lugar na laganap ang taggutom at kahirapan noong panahon ng Moro Rebellion laban sa mga Amerikano. Ang mga bagay na ito ang siyang humubog ng husto sa kanyang pagkatao at maagang lumabas ang kanyang pagiging makabayan. Taong 1911 nang mauna siyang mag-aral sa Iligan Elementary School at pagkatapos ay nagpalipat-lipat na ng paaralan noong high school mula sa Zamboanga hanggang makarating sa Cebu. Sa panahon ng kanyang pag-aaral ay naging isang mahusay at matalinong estudyante ang batang si Kabili. Palagi siyang nananalo sa mga oratorical contest at maging ang tao ng debate na ginaganap sa Philippine Law School ay nakukuhanan niya ng gintong medalya ng karangalan. Taong 1925 nang siya ay kumuha ng Bachelor of Arts degree sa University of the Philippines sa Cebu. Pagkatapos ay nagpursige siya sa pag-aaral sa batas sa Visayan Institute sa Cebu pa rin. Habang nasa kolehiyo, si Tomas Kabili ay isa na ring reporter para sa mga advertisers at kalaunan ay naging kasapi ng mga staff sa The Freeman na isang pahayagan na umiiral sa Cebu. Muli siyang lumipat ng paaralan sa Philippine College of Law kung saan dito na rin siya nakapagtapos noong taong 1929. Pagka-graduate niya ay nagturo muna siya sa Visayan Institute sa loob ng isang taon. Bilang journalist naman ay naging correspondent siya sa National News Service hanggang taong 1933 hanggang sa kanyang pagkakahalal sa kauna-unahang National Assembly at bilang Lanao correspondent para naman sa DMIM Papers at The Graphic. Si Tomas Kabili ay nakapasa sa bar exams bago tuluyang umuwi sa kanilang bayan upang doon ialay ang kanyang propesyon bilang abogado. Siya ay isang kalhateang Kristiyano at Muslim sa kanyang mga magulang, ngunit mas pinaglilingkuran niya ang kanyang mga kababayang Maranao. Dahil sa kanyang katalinuhan sa batang gulang ay naging patas siya sa paghatol sa mga tao at nakitaan ng kakaibang paraan sa pagdedesisyong makatwiran, dahilan para lalo niyang makuha ang respeto at mainit na pagtanggap sa kanya ng mga kababayang Muslim. Dahil dito ay binigyan din siya ng titulong Sultan de Masangkay Coranao at inilaan niya ang kanyang buhay sa paglilingkod at ipaglaban ang karapatan ng mga Muslim. Matagal na panahon pa bago pa man magsilabasan ang mga nagsasabing sila daw ang tunay na tagapagpalaya ng Mindanao. Dahil noong taong 1934 nang si Tomas Kabili ay na-appoint bilang Justice of the Peace of the 17th Municipal District sa Lanao at Justice of the Peace sa bayan naman ng Dansalan o ito yung Marawi City sa ngayon. Sa kaparehong taon din na ito, 1934, nang mahirang pa rin si Tomas Kabili bilang isa sa mga delegado para sa Constitutional Convention na noon ay binabalangkas na bilang paghahanda sa pagsasarili ng bansang Pilipinas mula sa pamamahala ng mga Amerikano. Ito yung mas nakilala natin bilang 1935 Philippine Constitution
na naging basihan ng ating saligang batas at naging backbone ng pagsasarili ng bansang Pilipinas. Ngunit sa dinami-rami ng mga delegadong bumalangkas sa konstitusyon na ito, ay si Tomas Kabili lang ang hindi lumagda dito sapagkat malinaw na malinaw sa kanya na hindi pabor ang mga naitalang batas para sa mga Muslim at karamihan dito ay para sa mga Kristiyano lamang sa mga kabisera ng Luzon at Visayas. Nagsalita pa si Tomas Kabili na kung ito'y matutuloy ay tiyak na mag-uugat lamang iyon ng isang malaking digmaan sa mga Muslim. Pero sa kabila ng hindi paglagda at babala ni Tomas Kabili sa 1935 Constitution ay patuloy pa rin itong naratipikahan noong 8 ng Pebrero taong 1935 kahit na nabigong bigyan ng wastong karapatan na magtatanggol sa mga Muslim. At di nga nagtagal pagkalipas ng ilang dekada dahil sa pangyayaring iyon ay daan-daan libong mga Muslim at Kristiyano nga ang nagbuwis ng buhay dahil sa pagsiklab ng napakalaking digmaan sa lupang pangako ang Mindanao na nagpapatuloy pa rin magpasa hanggang ngayon. At matagal na panahon pa rin bago na mayagpag ang isang dating presidente Rodrigo Duterte ay nauna nang ipinaglaban ni Tomas Kabili ang sistemang federalismo sa Mindanao dahil nakikita niyang ito lang ang solusyon para mabilis mapaunlad ang ekonomiya nila at maibalik ang kapayapaan sa lupang pangako. Ayon pa sa kukunting naitala sa kanyang kasaysayan, si Tomas Kabili bilang assemblyman ay nagpasimula ng konsepto ng mga baryo council sa pamamagitan ng 3 batas na ipinasa niya sa Senado na naging batayan nga ng mga barangay magpasa hanggang ngayon. Nagsilbi din siyang pinuno sa mga komite ng agriculture, codes, franchises, provincial and municipal government, sa national language, public instructions at kung ano-ano pa na makakabenepisyo ng Mindanao. Taong 1938 dahil sa kanyang kagalingan ay muli siyang naihalal sa ikalawang National Assembly kung saan ang mga komite pa rin ng agrikultura at kagubatan sa Mindanao at kalapit na probinsya ang kanyang hinawakan at tinutukan. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, si Tomas Kabili ay naging kasapi ng USAPE na siyang pangunahing nakipaglaban sa mga mananakop na Hapones. Buong giting niyang ipinagtanggol ang ating bayan bilang isang colonel ng Filipino Resistance. Dahil naman sa kanyang karera bilang sundalo ay nahirang siyang Secretary of National Defense and Communications pagkatapos ng digmaan sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Sergio Osmeña, kung saan nakipaglaban naman siya sa mga hukbalahap na noong mga panahong yun ay nagrebelyo na. Taong 1946 na siya ay muling mahalal sa Senado at muling na-re-elect noong taong 1949. Panahon na ito ni Pangulong Ramon Magsaysay, si Senator Tomas Kabili ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang opisyal ng gobyerno. Siya ay palagi nitong kasama sa paggalugad sa buong Pilipinas upang alamin ang mga suliraning dapat aksyonan para sa bayan natin. Dahil sa laki ng tiwalang ito ni Pangulong Magsaysay, malakas ang usap-usapan noong mga panahon na yun na si Senator Tomas Kabili ang gagawing manok nito pagkatapos ng kanyang termino sapagkat nakasama na niya ito sa loob ng mahabang panahon at kilalang kilala na niya ang kagalingan at pagiging makabayan ng isang Tomas Kabili. At dahil na rin sa titulong kampiyon ng masa na daladala ni Pangulong Magsaysay, ay halos siguradong sigurado na si Tomas Kabili ang mananalong presidente kung ibibigay din ng mga tao ang kaparehong pagmamahal kay Pangulong Ramon Magsaysay. Ngunit ang kapalaran ay talagang mapaglaro. Dahil noong 17 ng Marso taong 1957, konting panahon na lang bago ang susunod na halalan, pagkatapos bumisita sa Cebu ni na Pangulong Magsaysay at Senator Kabili, kasama ang ilan pang mga opisyal ng gobyerno habang sila ay pabalik na sa Maynila, nang ang eroplanong kanilang sinasakyan ay bumagsak sa kabundukan ng Balamban sa Cebu ilang sandali lang pagka-take off nito. Naging controversial pa ang pagbagsak na iyon sapagkat marami ang naniniwalang sinabotahe daw ang Pangulo. Sina Pangulong Magsaysay at Senator Tomas Kabili ay dalawa lamang sa mga sinawing palad na makaligtas sa pagbagsak ng eroplano at ang kanilang mga katawan ay hindi na makilala pa ng matagpuan ilang araw pagkatapos magkaroon ng malawakang paghahanap. Samantala, sa kabila ng napakaraming ambag sa kasaysayan, lalo na bilang haligi ng konstitusyon ng bansang Pilipinas nung nagsisimula pa lamang ito, si Tomas Kabili ay hindi napahalagahan ng kasaysayan at limitadong mga impormasyon lang ang naitala sa kanya. Hindi rin siya makikita sa mga aklat at ang tanging naalala lang ng mga tao sa kanya ay ang kasamang nasawi ni Pangulong Magsaysay sa trahedya.
Isang bagay na malayong malayo sa dapat ay pagkilalang tinatanaw mula sa isang tunay na anak ng Mindanao. Pero ganun pa man, pagkalipas ng mahabang panahon, taong 1982 nang sa wakas ay ipinangalan sa kanya ang isang barangay sa Iligan City, ang barangay Tuminobo proper na naging barangay Tomas L. Cabili. Ganon din ang isang kampo ng Philippine Constabulary sa lugar na ngayon ay Philippine National Police sa barangay Tinapoy, matatagpuan ang kampo Tomas Cabili. Si Tomas L. Cabili na nakakita ng napipintong digmaan sa lupang pangako ay pumanaw sa edad na 54 na taong gulang lamang. At habang may kaguluhan sa Mindanao ay patuloy pa rin ang labang sinimulan ni Sultan Dimasangkay Coronao magpasa hanggang ngayon. Ang pamumuno ay paglutas sa mga problema. Ang araw na hindi ka na dinadalhan ng mga tao na suliranin ay ang araw na huminto ka na sa pamumuno sa kanila. Dahil ang buhay ay lumiliit o lumalawak ayon sa katapangang magdesisyon ng isang tao. Ikaw kaibigan, gaano ka katapang para ipaglaban ang iyong mga pinapaniwalaan? Ipinaglalaban mo pa rin ba ang mga ito kahit alam mong wala ka ng kakampi? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!